Ito yung mga panahon na sobrang nawili ako sa kadadayo at kapupunta sa mga sayawan sa mga karatignayo namin. Ako po si Melan at personal ko po itong karanasan kasama ang mga barkada ko. Taong 2001 na mangyari ito. May nakilala ako ng mga volleyball players na minsan dumayo ng liga sa lugar namin. Nakalaro ko ang mga ito at kalaunan ay naging barkada na. Yung mga barkada ko na kapitbahay namin ay may common friends sa mga ito, kaya nag-merge yung barkadahan namin. Madalas magyaya ang mga ito sa baryo nila, sa Santa Milagrosa. Papasyal, iinom, o hindi kaya ay dadayo ng sayawan. Ganun lagi ang kumbida sa amin. Noong una ay hindi ako nakakasama kasi natataon na weekend sila nangungumbida. Noong mga panahon na yon ay nandoon ng tatay ko kaya hindi ako pinapayagan. Sa Laguna kasi ito nagtatrabaho at every weekend lang itong nakakauwi kaya hindi talaga pwede. Nang minsan ay nagkaroon ng pagkakataon na nag-invite sila sa piyesta ng katabing barangay nila at sinuwerteng weekday tapos bakasyon sa school kaya nakasama ako. Ipinagpaalam ako ng mga ito sa nanay ko na pumayag din naman basta mag-iingat lamang daw. Hapon ay nagsimula na kaming maglakad. Hindi biro ang lakaran doon dahil bukod sa uubos kami ng mga nasa 2 oras ay rough road pa ang daan. May part na maputik at madulas kahit hindi naman tag-ulan ng mga panahon na iyon. Ganun pa man ay masaya kami sa daan. Walang humpay ang tawanan at asaran. Bale, 7 kami na magkakasama noon. Isa lang ang lalaki. Sumama ito dahil may balak daw manligaw doon sa isang kasama namin. Narating namin ang lugar nila Jamie ng dapit hapon na. Sakto naman na naghahanda na ng hapunan ng mga magulang nito. Dumaan muna kami doon para kumain. Matapos ay nagpahindag lang kami saglit, saka kami tumungo naman sa bahay nila Bernard. Dinala namin ang mga gamit namin doon kasi doon kami magstay after mamiesta. Mas may space kasi doon sa kanila kaysa kina Jamie kaya magkakasya kaming lahat. Maya-maya pa ay nagsimula na kaming tahakin ng daan patungo sa kabilang barangay, ang barangay Santa Milagrosa. Wala kaming ibang gamit na ilaw noon maliban sa mga built-in flashlight ng mga cellphone namin. Maliwanag din kasi ang buwan ng mga sandaling iyon, kaya nakatulong din iyon bilang tanglaw sa paglalakad namin. Gaya ng una ay husay lang din kami ng kwentuhan at tawanan habang nasa daan. May mga dinaanan na din kami sa mga kanayo nila Jamie na sasama din sa amin na dumayo. Halos mga kadalagahan ang mga ito. Ang mga kalalakihan daw kasi sa kanila ay nauna na sa bahay na yon at siguradong nagsisimula na ang barik o inuman. Nang narating namin ang lugar ay sinalubong kami ng isa sa pinsan ni Jamie. Iginiya kami sa gawin na may mga upuan. Nagsisimula na ang sayawan ng mga oras na yon. Dahil sa bagong mukha kami ay mabenta kami sa mga kalalakihan na gustong magsayaw. Nagkaroon pa ng katuwaan na kung sino ang gustong isayaw sa isa sa amin ay dapat na magbayad para maisayaw ito. At ang bayad, 1 litro ng beer. Naging masaya ang pagdayo namin sa lugar na yon ng mga pagkakataon na yon. Hating gabi na nang maisipan namin na umuwi. Kasama namin ang mga pinsan ni Jamie at ang ilang kalalakihan na nakipagsayaw sa amin kanina. Mababait ang mga ito, kaya naging kaibigan na rin namin. Sila na din ang napakisuyuan namin na magdala ng mga naipon namin na alak. Hindi kasi namin ito ininom doon. Plano namin ay kina Bernard na lang ito iinumin. Mahirap kasi maglakad ng malayo tapos nakainom. Nasa 15 katao na ang grupo namin na naglalakad pa uwi ng mga sandaling iyon. Kaya hindi nakakatakot. Pero maya-maya pa ay biglang nagsalita ang isa sa mga ito, si Jomar. Sinabi nito na huwag daw kaming dumaan sa shortcut. Ang tinutukoy nito na shortcut ay isang malawak na parang.
Tanging pilapil lang ang nagsisilbing daanan doon. Nagtanong ang isa sa kasama ko kung bakit. Sumagot naman si Jomar na nakakatakot daw doon. Anong oras pa man din daw na. Dahil sa tinuran ay kinantsawan ito ng ilan sa mga kasamang lalaki na duwag. Napuno ng tawanan ang kinalulugaran namin na iyon. Wala nang nagawa si Jomar kung hindi ang magpatianod at magkibit balikat na lamang. Habang nagbubuskahan ng mga ito ay patuloy pa din kami na naglalakad. Sa puntong iyon ay malapit na kami sa shortcut na tinutukoy nila. Noong una ay hindi ko makita kung saan bahagi iyon kasi puro puno ng nyog at kawayan lang ang nadadaanan namin kanina noong papunta kami doon. Maya-maya pa ay may sinuotan sila na puno ng kawayan. Magkatapat ang mga ito na nakahapay at nakabalagbag lamang. Hindi isipin na lagusan pala iyon kasi parang tipikal na sukal lamang sa isang sulok. Dahan-dahan kami na sumuot doon. Natakot pa ako kasi baka ako may ahas pero wala at inassure naman ako na wala nga. Tinanglawan pa nila ang daraanan para mapanatag ako. Nang makalabas ay tumambad sa amin ang malawak na kaparangan. Noong mga pagkakataon na yon ay wala pang pananim na palay ang kabuuan noon. Kitang-kita pa ang bawat dulo ng sabing lugar. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang makalusot na ang lahat. Nasa bandang gitna ako nakapwesto noon kasi animoy nakapila kami nung dadaan na kami sa pilapil. Halos wala pa sa 1/4 ang nadadaanan namin nang bigla ay sumigaw ang isa sa kasama namin na babae, si Chuchay. May tao daw sa kabilang side ng parang. Nakaputi daw ito at nakatayo. Tila iisang ulo kami na lumingon sa gawin na iyon. Wala akong nakita. Ganon din ang iba pa. Pero ang dalawa ni Jomar at Chuchay ay iginigiit na meron. Sinabihan namin ang mga ito na huwag na lang pansinin at itutok sa diretsyong daan ang kanilang mga paningin. Ganoon naman ang kanilang ginawa. Pero si Chuchay, na ng mga sandaling iyon ay nasa likod ko at nakakapit sa likod ng kwelyo ng damit ko, ay nararamdaman ko ang panginginig at panlalamig ng kanyang kamay. Ramdam ko ang takot nito. Gusto ko sanang kalmahin ito, kaso mahihinto kami sa paglalakad at maaabala kaya hindi ko na lamang ginawa. Nang nasa gitna na kami ng parang, ay nahindi kaming lahat sa nakita. 3 animoy bilog na mga apoy ang nakalutang sa ere at paikot-ikot. Nung una ay medyo kulay asul pa ang mga ito, pero nung tila palapit na ito sa amin ay nagiging kulay kahel na ito. Kagaya ito ng mga nagfa-fire dance sa Boracay, pero apoy lang at walang tao. Hindi namin mawari kung saan ito nagmula. Basta paikot-ikot lang na tila nakikipaglaro ang isa sa bawat isa habang unti-unting lumalapit sa amin. Sumigaw si Jomar bigla ng San Telmo. Dahilan para makaramdam kami ng panik at nagkanya-kanya kami ng pulasan ng takbo palayo sa naturang lugar. Buti na lang at hindi putik ang nasa palayan kaya hindi kami nalubog doon. May ilan kasi sa amin ang nahulog na doon, dala na rin ng sobrang paggalito. Karipasan kami ng takbo patungo sa direksyon na pinagmulan namin kanina. Wala na kaming lingon-lingon noon. Sina Dave at Arman na nasa pinakaunahan ay naiwan pala. Dumapa kasi ang mga ito dahil sa malapit na sa kanila ang naturang bagay. Lumagpas sa kanila ang mga San Telmo at nang bumalik ay sa kabilang bahagi na ito dumaan. Pagkakita ng dalawa doon ay kumaripas na sila parehas ng takbo at dali-daling lumusot sa lagusan na iyon. Nang makaalis kami sa palayan ay hinahabol ng bawat isa sa amin ang aming mga hininga, dala ng pagod at nerbiyos.
Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Sa pagkakataon na iyon ay tinahak na namin yung kabilang ruta kung saan kami dumaan kanina nung papunta pa lang. Ilang sandali pa ay dumating na kami sa bahay ni na Bernard. Kanya-kanya kami nang upo sa terrace nila. Nanghingi na rin kami ng tubig kasi sobrang uhaw na kami. Maya-maya pa ay nagsalita si Jomar na nasa tono ang paninisi. Anito, yan ang sinasabi ko. Delikado kasi nga dumaan doon ng ganitong oras. Buti nga hindi pa natin nakasalubong yung nakalutang nakabaong eh. Oy Jamie, doon ako matutulog sa inyo ha. Hindi naman kasi lingid sa mga taga roon ang pagpapakita ng mga bolang apoy, lumulutang nakabaong at iba't ibang uri ng mga kakatuwang mga nilalang sa parang na yon na mas kilala nga sa tawag na shortcut. May paniniwala kasi ang matatanda sa baryo na ang pagpapakita ng maski isa sa mga ito ay nangangahulugan ng kapahamakan, lalo na kung mapapadikit ang sino man sa mga ito. Dagdag pa sa kwentuhan ng mga kasama namin ay parang malas ang kaakibat ng mga iyon. Kaya kung may choice lang na huwag dumaan sa shortcut kapag alanganing oras, ay iwasan na para hindi rin malasin. Ayon naman kay Chuchay, ay kwento daw sa kanya ng lola niya na may pinatay daw kasi na pamilya sa lugar na iyon noong taon ng 70s. Hindi daw nabigyan ng hustisya ang krimen na iyon at magmula nga daw noon ay namamataan na ang 3 bolang apoy na nagpapaikot-ikot sa lugar na iyon sa tuwing sasapit ang hating gabi. Pansamantalang natahimik ang lahat at tila unti-unti na ring nahihimasmasan. Maya-maya pa ay napadako ang tingin ng karamihan kina Jomar at sa ilang lalaki na kasama namin. Mahigpit pa rin kasi ang yakap ng mga ito sa bote ng alak na tangan nila ng mga sandaling iyon. Nagkatawanan pa nga dahil sa pagtanto namin na kahit nagkaripasan na kami ng takbo at nasa nakakatakot ng senaryo, ay hindi pa din nila nagawang iwan o bitawan ang mga bote ng alak.